Good afternoon guys! Siguro tataka kayo kung bakit nandito ako sa aking kwarto. At ako ay dito nagbablog. Gusto ko kasi na medyo tahimik muna sa aking pagbablog. At itong aking pwesto dito medyo masarap yung pakiramdam ko Habang dito ko sa aking kwarto, yung pinaka ko na, comfort zone ko na. Okay guys, ang ating pag-uusapan dito, 6 sign ng sira ng isang spark plug na kailangan nang i-replace. 6 na sign guys, 6 na sign na kailangan nang mag-replace ng isang spark plug. Okay guys, tuturuan ko kayo at sasabihin ko sa inyo kung ano ang mga 6 sign, kung paano i-replace ito, ano yung mararamdaman nyo sa inyong motor kapag sira na itong spark plug na ito. Okay guys, ngayon ay mag-intro muna tayo at magsimula muna tayo. Ay sira na. Ito po ang itsura niyan. 6 signs ng isang spark plug kapag sira na. Okay guys, papaliwanag ko sa inyo. Yung mga spark plug kasi, ang trabaho kasi ng ating spark plug ay mabigay ng kuryente at sunugin ng air and fuel mixture na nasa ating makina ng ating motor para tayo ay mag-start, umandar at tumakbo ang ating motor. Okay guys, dito sa spark plug, hindi mo naman mapapansin dito kung dito sa ating electrode na ito kung anong sira sa kanya. Pero ang sira kadalasan ng isang spark plug ay nandito mismo sa loob nito. Mula dito sa tip hanggang dito, nasa loob mismo ng spark plug na to ang sira. Po, hindi na natin ito magagawa, kundi ang gawin na lang natin ay replace ang isang spark plug. Okay guys, ano ang number 1 sa listahan ng spark plug? Number 1 na sa listahan natin ang dapat natin gawin sa isang spark plug kapag ito ay pasira na. Okay guys, ang number 1 na dapat natin gawin na itong manufacturer recommended. Ang ating motor kapag binili natin yan, yung mga bago na motor na kapag binili natin yan, may kasama na yung tinatawag natin na manual. Dito sa manual na ito, pag binasa mo, may nakasulat dito kung ilang kilometro na kailangan palitan ng isang spark plug. Dito. Ilang kilometro na kailangan palitan. Kapag original lang nabili mo na spark plug, 8,000 km bago mo palitan ang isang spark plug. Pag nakabili ka ng bago, original, another 8,000 km ulit. Bali 16 km na bago ka ulit magpalit ng isang spark plug. Okay guys, tinapansin nyo naman na 8 years ko nang gamit ang aking motor, pero itong manual na ito, naitabi ko pa ng napakatagal na panahon. Pinabasa ko kung gaano katagal na klase ng spark plug aking napalit. Kung anong klaseng spark plug ang dapat ikabit dito sa motor na ito. Nakasulat lahat dito sa manual ng aking motor. Kaya guys, kapag kayo ay nakabili ng bagong motor, may binigay sa inyong manual, itabi ninyo. Makakatulong ito. At kung anong klaseng langis ang pwede mong ikabit, anong spark plug ang pwede mong ikabit, at kung gaano katagal na milyahe ang pwedeng gamitin para palitan ng isang spark plug. Okay guys,
Pangalawa sa listahan natin ay itong hard starting. Okay guys, nagkapawis-pawis ka na sa kaka-start, sa kakasipa ng iyong kickstarter, pero hindi pa rin nag-i-start ang iyong motor. Pag nagpumipindot ka ng push start, halos magkalobat-lobat ng iyong battery, hindi pa rin nag-i-start ang iyong makina. Pero guys, kapag ikaw ay matyaga, subukan mo, baka mag-start ang iyong motor, sigurado. Mag-i-start naman yan, pero napakahirap i-start. Dahil sira na ang spark plug na ito. Pansinin nyo. Yan. Okay guys. Yung una, engine manufacturing or ang manufacturer recommendation. Pangalawa, ang hard starting. Baka makalimutan nyo, hard starting. Then pangatlo, sa listahan natin, ay misfiring. Okay, habang ikaw tumatakbo, or kahit hindi ka pa nga lang tumatakbo, idling ka pa lamang, nagagas ka, parang pumupugak. Akala mo carburetor na yung sira, kailangan ng linisin, pero pagkatapos mo linisin, bumalik uli yung sira, nagkaroon ulit ng pugak. Okay guys, ito pala ang problema nun. Misfiring na yung spark plug. Yan, tingnan. Misfiring na yung spark plug, kailangan mo na magpalit. Kasi ang isang spark plug, kapag nasira ang loob niya, halos putol na or nakakabit pa rin, hindi na nagiging maganda yung sunog sa gasolina. Otherwise, nagkakaroon pa nga ng backfiring kasi nga sa misfiring, nawawala-wala minsan yung kuryente. Kung minsan naman, bumabalik. Yun nga lang, may pugak ng kasama. No? Ngayon, pangapat natin sa listahan ay yung Roth engine power. Pag sinabi mo Roth engine power, yun yung klase ng na parang magaspang ang takbo mo, na parang may pumipigil sa takbo mo. Na habang may pumipigil dito, yan, mayroon ka pang narinig na parang tumutunog, ganyan, something sa makina mo, ganyan. Yun yung tinatawag na Roth engine power, ganyan, na parang magaspang ang takbo ng makina mo, ganyan. Tapos hindi rin maganda yung takbo, parang kulang-kulang din sa power, no? Palit ka na nito guys, spark plug. Pansinin nyo yung spark plug. Yan. Then, loss engine power. Kapag sinabing loss engine power, yung puwersa ng makina mo nawawala. Kapag umakyat ka sa bundok, or kahit na dumang ka lang sa kaunting paahon, minsan may time na parang kinakapos ka ng takbo. Ngayon, umakyat ka ng bundok, kinakapos ka ng takbo, nawawala yung power, at para bang kulang na lang mamatay na yung motor mo o yung makina mo dahil sira na itong spark plug, no? Ang kailangan mong gawin diyan, guys, magpalit ka na para maibalik muli yung tamang puwersa ng makina, para kahit bundok ay pwede kang umakyat, no? Kasi yun yung sinasabi ko sa inyo na kailangan properly maintenance ang yung motor kapag ikaw ay nananakbo, umaakit ng bundok, ganyan. Para umahon ng motor mo, kailangan properly maintenance. Hindi lang sa langis, kundi sa spark plug. Okay guys? Pang-anim na sa ating listahan, last but not the least, ay yung fuel deficiency. Napapasin mo ang iyong motor, kaalis mo pa lang ng bahay, pinagasolina mo ng 100, pagbalik mo, ubus na yung gasolina, no? Pero ang lapit lang naman ng tinakbo ng yung motor mo, pero ang takaw sa gasolina. Magpalit ka na guys ng spark plug, ha? Pwede ka na magpalit ng spark plug kapag gano'n, halos tumatakaw na. Naglinis ka na ng karburador, nagtono ka na, pero yung tono mo halos tumatakaw pa rin sa gasolina. Hindi mo alam, ito pa lang sa larin, spark plug. Fuel deficiency. Kailangan fuel economy ang kailangan natin sa ating motor para maging matipid, no? Okay guys, minsan may na-experience pa ako sa aking pagmamotor na kapag ako ay tumatakbo, may time na namumugak yung motor ko. Yon. Isa yun sa nalaman ko. Nung nagpalit ako ng spark plug, totally nawala yung pugak. Sira na pala yung spark plug ko. Tapos,
mayroon pa akong na-experience na may na-experience pala ang kaibigan ko na kapag tumatakbo siya, habang tumatakbo siya bigla siyang pinatayan ng makina or tumirik, no? Parang takbo. Alam mo na kung ano yun. Yun ay tinatawag natin na nawala na yung power ng spark plug, namatay na, naputol na sa loob. Kaya yun, kailangan na rin talaga magpalit, no? Tapos yun guys, yun yung anim na signs na kailangan magpalit na ng spark plug sa ating motor. Okay guys, salamat sa panonood. Nawa guys ay may matutunan kayo sa aking turo sa inyo ngayong araw na ito. O may matutunan kayo. At guys, gusto ko sana kung may time po kayo, pakiclick naman po ang follow sa aking Facebook account. At i-click nyo rin guys ang subscribe sa aking YouTube account. Sa Eric Oralio Motovlog. Salamat sa panonood. Nawa may natutunan kayo. God bless, ride safe at ingat.